Itinutuloy ng pugante ang negosyanteng si Atong Ang matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ay po yan sa Department of Justice. At naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa rin si Ang. Gayunman, hiniling na ng PNP naglabas o na maglabas ng red notice ang Interpol. Saksi, si John Consulta. Bit-bit ang mga arrest warrant na nilabas ng Santa Cruz, Laguna. Pinasok at hinulughog ng Mandaluyong Police at PNP CIDG ang bahay na ito sa Mandaluyong City kahapon. Property raw ito ng negosyanteng si Atong Ang na ipinaaresto na ng korte dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 19 na sabongero, pero walang nakitang Ang doon. Isang nagpakilalang abogado ni Ang lang ang humarap sa pulisya. Hindi rin nakita si Ang nang inspeksyonin ng NBI Laguna ang farm na ito sa San Pablo, Laguna kanina. Mga tauhan naman ng Calabar Zone Intelligence Division, Laguna Intelligence Unit at Sinaloan Police ang nagtungo sa ekta-ektaryang lupaing ito sa bayan ng Sinaloan. Andito kami nga para i-save yung warrant of violation ng Regional Fire Force Santa Cruz. Sinong pwedeng makausap? Yung? Sa loob, tumambad sa tracker team ang mga silungan ng manok, 2 helipad, mga villa at isang main house na nasa ibabaw ng burol. Inisa-isa ang mga kwarto sa main house pero bigong matagpuan si Ang. Ginalugad din ng mga otoridad ang isang farm sa bayan ng Magdalena na pinupuntahan daw ng negosyante pero wala rin siya roon. Nag-negatibo rin ang pag-iikot nila sa isang cockfighting farm sa Mabitak. Gayun din sa isang resort sa Halahala, Rizal. Sa ngayon, itinuturing ng fugitive si Ang. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Bukod sa pagiging most wanted sa buong bansa, tinawag din ng Interior Secretary na armed and dangerous ang negosyante. Siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Ipinasusuko na rin kay Atong Ang ang mga baril na nakarehistro sa pangalan niya. Kabilang ang 2 M16. Itinuturing na ng PNP na iligal ang mga baril ni Ang. There are 6 firearms under his name. 2 are high-powered firearms, the rest are pistols. We have informed him today properly na the firearm is supposed to be surrendered kasi nga akusado po siya sa isang krimen. Otherwise, we will be conducting also applying for search warrant para makuha namin yung mga baril na yun. Medyo process na po na ibigay sa kanya. Meron siya hanggang bukas. Yeah. Pinababawi na rin ng PNP ang mga baril ng kanyang security. These are Glock pistols. Siya ang bumili but under the name ng mga security niya. And we have also asked the CSG to revoke it. Nag-alok na rin ng DILG ng 10 milyong pisong pabuya sa sino man makapagbibigay ng impormasyong magre-resulta sa paglalakip sa kanya. Ayon sa DILG, gagawin ng mga pulis ang lahat para mahanap si Ang. Sunod daw na pupuntahan ang ilan pang properties ni Ang sa Visayas. Humiling na rin ng PNP sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ang. Bagaman naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa ang negosyante. Sa ngayon, wala pa raw record ang Bureau of Immigration ng pag-alis sa bansa ni Ang mula sa anumang paliparan o pantalan. Pa naman tayong nare-record na departure ni Atong Ang. I can confirm that as per record, he is still in the country. The government is confident na based on available information and records that we have, Mr. Atong Ang is still in the country. Hihilingin daw sa korte ng Department of Justice na nakakasakop sa BI na maglabas ng hold departure order laban kay Ang at sa iba pang mga nirekomenda ng mga piskal na kasuhan kaugnay sa mga nawawalang sabongero kahit wala pa raw hold departure order. Nakabantay raw ang BI sa anumang tangkang pag-alis ng bansa ni Ang. Binabantayan din ng BI ang posibilidad ng backdoor exit, pati ang posibleng paggamit ng ibang pasaporte paalis ng bansa. Tumanggi na naman muna ang abogado ni Ang sa mga bagong panayam at palilimitan muna sa unang pahayag na premature ang desisyon ng korte na ipaaresto si Ang. Ito raw ay habang inaasikaso ang pleadings na inihain niya sa korte para hindi aniya maapektuhan ang judicial remedies o mga legal na hakbang ni Ang. Pero pinalagan niya ang pagtawag kay Ang na armed and dangerous.
Padalos-dalos daw at walang basihan ang pahayag. Ayon sa DOJ, ang tanging remedy ng kampo ni Ang na pwedeng aksyonan ng korte ay motion to quash. Yung motion to quash, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong jurisdiction doon sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. Sa 18 akusado na ipinaaresto na ng korte, 10 mga opisyal at dating opisyal ng PNP ang hawak na ng PNP CIDG sa Camp Crame. Nasa kustudiya naman ng PNP CIDG Batangas ang 7 sibilyang empleyado ni Ang sa sabungan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.